Magandang gabi sa mga naghahanap ng matitirhan sa gitna ng siksikang lungsod. Alam nyo ba na sa bawat condominium at apartment sa Maynila, may mga kwartong sadyang nalimutan ilagay sa floor plan? Sabi nila, kapag nakakita ka ng pinto sa dulo ng isang hallway na walang numero, huwag kang papasok kahit gaano pa ito kaganda sa loob. Dahil sa gusaling ito, ang pagpasok ay madali. Pero ang paglabas ay nangangailangan ng isang bagay na hindi mo na mababawi. Ako si Mang Hector. Tingnan mo ang pinto ng kwarto mo ngayon. Sigurado ka bang nandoon pa ang hawakan nito? Pakinggan mo ang kwento ng Unit 404. Si Leo ay isang estudyante na kapos sa budget. Kaya nang makakita siya ng isang studio unit sa Sampaloc na nagkakahalaga lang ng 3,000 kada buwan. Hindi na siya nag-atubili. Unit 404 ang nakasulat sa lumang pinto. Maganda ang loob, maaliwalas at kumpleto sa kagamitan. Sa unang gabi, maayos ang tulog ni Leo. Pero nang magising siya para pumasok sa klase, hinarap niya ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang pintong pinasukan niya kagabi ay wala na. Sa halip na pinto, isang buong pader ng semento ang bumungad sa kanya. Nananaginip lang ako, bulong ni Leo. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang landlord, pero ang phone niya ay walang signal. Sinubukan niyang sumigaw sa bintana, pero nang buksan niya ang kurtina, nakita niyang ang bintana ay hindi nakadungaw sa kalsada. Ito ay nakaharap sa isa pang pader na semento na may layong 1 pulgada lang. Nataranta si Leo. Hinanap niya ang anumang butas, pero ang bawat sulok ng unit ay tila selyado. Hanggang sa narinig niya ang isang boses mula sa kabilang panig ng pader. Huwag kang mapapagod, Leo. Ganyan din ako nung unang araw ko, sabi ng isang boses lalaki. Nasaan ang pinto? Paano ako lalabas? Hiyaw ni Leo habang hinahampas ang pader. Walang pinto rito, Leo. Ang Unit 404 ay hindi isang kwarto. Isa itong tiyan, sagot ng boses. Ang tanging paraan para makalabas ay kung may papasok na bago. Kapag may kumatok sa pinto na nasa isip mo, kailangang hikayatin mo silang pumasok. Kapag nakatapak na sila sa loob, ang pader mo ay magiging pinto muli. Pero para sa kanila, ito na ang huli. Lumipas ang mga araw, naubos ang pagkain ni Leo. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanunuyo at ang kanyang balat ay tila nagiging kulay abo, kapareho ng kulay ng pader. Sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman niyang nagiging bahagi na siya ng semento. Isang gabi, narinig niya ang mga yabag sa labas. May isang taong huminto sa tapat ng kanyang unit. Excuse me, ito ba yung pinapaupahang unit? Tanong ng isang boses ng babae mula sa labas. Tumingin si Leo sa pader. Nakita niya ang isang dahan-dahang paglitaw ng isang anino ng pinto. Ito na ang pagkakataon niya. Pero bago siya sumagot, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala na. Napalitan na ito ng maliliit na butas ng semento. "Oh, pasok ka," bulong ni Leo sa pinakamabait na tono na kaya niya. "Napakaganda rito sa loob, hindi mo na nanaisin pang lumabas." Narinig ni Leo ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang pader ay dahan-dahang bumukas, pero sa halip na tumakbo palabas, napagtanto ni Leo
na hindi na siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay naging pundasyon na ng gusali. Ang babae ay pumasok, nakangiti at puno ng pag-asa. At sa sandaling tumapak ang paa nito sa loob, ang pinto sa likuran nito ay muling naging semento. Lumingon ang babae sa kanya, pero wala na si Leo doon. Isa na lamang siyang ukit ng muka sa pader, umiiyak ng alikabok.